Kamusta? Ah, Napaka-fake. ah, Parang ano, 'no, AI generated. So, pre, hindi ka ba nababahala na someday ang mga pare ay papalitan na lang ng AI kasi mas malinis silang magsalita, puwede na silang mag-homily tapos hindi pa sila nagkakasala. Naalala ko yung ano, tandaan mo yung video dati nung ano, yung, "Welcome to the automatic confession of the Catholic Church." Yung, "What did you say? Adultery 11 times." For Hanapin ko nga yung video adultery, na yun. press 1. For the frequency, press the number 1. So, meron tinatawag na post-truth world, o post-truth society. Mhm. Dati nga may fine line pa na tinatawag, pero ngayon wala nang masyadong way para malaman kung ano yung fact sa opinyon, kung ano yung totoo sa kasinungalingan, at kung ano ang objective sa subjective, 'no. At malaking epekto nito o malaking contributor nito, yung tinatawag na artificial intelligence o AI. Kaya ano pang hinihintay natin, usapang AI de las alas tayo ngayon dito sa inyong paboritong background noise. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Kasi nga, nothing beats the Jetsu holiday. Hindi, kasi siyempre yung, sa trabaho ko malaking challenge yung efficiency. Kailangan kailangan ng efficiency, eh. So, malaking tool or malaking help na magkaroon ng tool like AI to meet the deadlines, 'no, especially kung marami yung workload. Ang dami ng naging discoveries ba tawag dun, or ang dami na nating nagawa dahil nga may AI. Well, pinag-usapan natin 'to Pads last 2023, 'no, kasagsagan nun ng emergence ng AI. If I'm not mistaken, 2023 unang nag-release actually ng guiding principles on the ethical and responsible use ng AI is yung University of the Philippines, UP. Then followed by FEU, 'no? Tapos ngayong taon parang UST yata naglabas din. Tapos Oo, sunod-sunod na. 20 Nakalimutan ko na kung kailang 20 yun, pero meron na ring national AI strategy roadmap yung Philippine government. Ang sinasabi lang nila lagi, basically, AI is good. So, ano ba talaga yung ethics ng AI for for a res consumerist perspective ng society natin. It is or it must be viewed as good. Kasi if it is not good, una, magkakaroon tayo ng public debacle kasi why are we using something that is bad? I would like to believe that political drivers had to really sell the narrative that AI is good, 'no? Kaya nga tama. merong mga ethical AI providers, may mga unethical kasi profiteering. Pero at the bottom of all of this, sino nga ba o ano yung casualty ng misuse at abuse ng AI? I think it's the truth. Kaya nga yung post-truth na society, kung hindi tayo naa-alarm dun, hindi ko alam kung ano pang puwedeng mag-alarm sa atin. Yeah, totoo pre. Just to be clear, itong sinabi ni Russell nagsimula yung AI. AI had been with us 'no, throughout well, simula nag-imbento hindi ko alam kung simula nag-imbento yung smartphone, pero more or less 'no. So, for example, yung autocorrect sa cellphone natin, that's artificial intelligence 'no, yung nape-predict niya. Yung kahit sa Microsoft Word, 'di ba? Yung 'pag naglinya yan ng red kasi mali spelling mo, that's artificial intelligence. However, yung tinutukoy ni Russell kanina yung tinutukoy mo pre na mga 2023 around that time na lumabas itong mga
principles, guiding principles. Kasi around that time din, actually coincidentally, I don't know, after ng pandemya, ng pandemic era, Mm. Yeah, yeah, yeah. naging mas publiko siya kumbaga, mas accessible sa public 'no. So dati, tinatawag na generative AI, kasi iba yung AI na sinasabi ko kanina like for example si Siri o kaya si, dati tawag pa natin si Hey Google, ngayon Gemini na 'di ba? Pero yung mga 'yan, accessible sila, pero hindi sila generative. Ibig sabihin hindi sila nagke-create. Hindi mo sila puwedeng sabihan na, gawan mo nga ako ng essay, gawan mo nga ako ng picture ng ganito." 'No, yung generative AI ay yung nakaka-create ng Yeah, yeah. something out of your prompts 'no. After ng pandemic days, naging mas accessible ito in a way 'no. So, simula if I'm not mistaken, nung naging accessible yung sa ano ng OpenAI, I think Sora or, if I'm not mistaken 'no, yung kanilang AI image generation, yung magta-type ka lang na, "I want um, an astronaut in a uniform of the, De La Salle brother," for example, 'no, tapos ige-generate niya. And then later on, mga beta ano pa lang 'tong mga 'to, closed beta testing. So, kailangan mo pang um, mag-register before ka magkaroon ng access 'no. And then lumabas yung sa ChatGPT from the same company ng OpenAI 'no, ng ChatGPT 3 pa nga ata yun kasi ngayon nasa 5 na tayo, eh. Then ito naman yung AI na text na generative 'no, puwede kang magsabi na, "Can you give me an essay about the Battle of Mactan," for example 'no, 500 words, then it will generate it for you 'no. So nagkaroon ng gano'ng boom, nagkaroon ng part na commercial kasi ang background nito mga pre, mga sis 'no, ang OpenAI yung pinakasikat kasi marami namang mga AI companies, eh. Ang OpenAI was actually founded as a non-profit. So may dalawa 'yan, yung OpenAI na non-profit at yung OpenAI na company na may-ari ng ChatGPT, ng Sora, yung mga 'yan. Ngayon, itong OpenAI na non-profit, silang may control dun sa for profit 'no. Itong OpenAI na non-profit, it was founded on the principle that it should be a guardian of ethical AI 'no, nung kanyang implementation. So ngayon, ang kanilang founding principle is that when the time comes that the AI becomes inimical or dangerous to the human person, they should be the one that will kill AI. Yun ang founding principle ng OpenAI, eh. However, around 2022, 2023, yung OpenAI na for profit ay nakipartner sa Microsoft 'no, para sa pag-integrate ng ChatGPT sa Bing, yung kasi yun ang pinaka hindi nagagamit na ano, na browser sa lahat 'no. So nagkaroon ng gano'ng ano, integration sa hindi na nga Internet Explorer tawag dun, eh. That's 'no, so nag-inject ngayon ng Microsoft ng malaking investment sa OpenAI. This resulted in an AI race, 'di ba? If you remember nung 1960s merong space race. Ngayon merong AI race between companies 'no. After nangyari yun, tumaas yung stocks ng OpenAI at ng Microsoft. Anong naiiwan? Yung Google. Yung Google matagal na silang may ano, yung Alphabet company, matagal na silang may AI department 'no, pero hindi nila nalalabas. Sabi ng ilang conspiracy theorists kasi they know the ethical, problems that it will bring about, so hindi nila talaga nilalabas, and then nung napilitan sila dahil nakita nilang may mataas na pera na dito sa kabila, finire nila lahat ng kanilang kasi ang Google may ano sila, eh, ethical officers. So, para yung mga philosophers na in-house para lang magsabi na ethical ba 'to, ganyan, mag-isip ng philosophical problems ng kanilang mga products 'no. Anyways, dun din if you remember yun din yung panahon na may
lumabas na, well, na balita na dinismiss lang natin kasi nga napaka-ano niya, napaka-outlandish niya, yung sabi ng isang ex-engineer ng Google na yung AI daw ay naging sentient na, 'di ba? Kinausap daw siya. Dinismiss lang natin 'yan siya ng media kasi nga parang it's so far off 'no? Pero it also asks 'no and begs the question, yung ethical question behind AI 'no? Kasi behind all of this hype, itong pagmamadali ng mga companies to be the prime AI company. Kasi lahat na, eh, Google, you have Microsoft, yung Nvidia, lahat nagmamadali na maging top 1 ng AI, eh. Ang problema mo ngayon, baka naman dahil sa talagang motivation natin ay yung profit, nalimutan natin yung mga ethical questions 'no, na dala nitong AI. Kasi ngayon ano na siya, eh, accessible na sa lahat 'no. You just have to put there your email 'no, magagamit mo na siya. Yung iba pagka hindi ka nagbayad, may limits 'no, like sa ChatGPT I think ang puwede mo lang ma-access ay ChatGPT 4 hindi yung GPT 5 'no, yung mas actualized. Tapos parang limited lang din siya, mas limited dun sa mga, image or video generation platforms 'no. Pero the same, punta ka ngayon ng Facebook, bukas ka lang, puro ano na, eh, puro AI na, eh, 'di ba? Minsan tandaan mo yung mayroong nauso yung gawin mong 90s yung picture mo, 'di ba? Anong itsura ko nung 90s? Natatawa ako kasi yung ibang tao dun, nabuhay sila nung 90s, may picture sila nung 90s pero gumagawa sila ng AI ng 90s. Tapos ito lang lately alam ko, ewan kung ginawa mo rin yun, Russell, kasi ang dami kong friends sa Facebook na ginawa nila yun. Yung AI na ginawa nilang action figure yung sarili nila, tapos nandun sila sa tabi nung computer parang nag-design sila ng action figure nila. It's fun, totoo naman it's fun 'no, kasi, ay parang napaka-creative ko 'no. However, the question now goes beyond. Hanggang saan dun ang creativity mo 'no? So, later on pag-usapan natin yung, mga ethical questions sa art for example 'no, yung originality, yung creativity, sa medicine, sa academe 'no, na mas maano ni Russell kasi nagtuturo siya. Pero ang umpisahan natin siguro yung idea nung slopification na tinatawag 'no, AI slop, S-L-O-P 'no. Mayroong ano ngayon, eh, phenomenon na kahit yung mismong OpenAI founder or rather CEO si Sam Altman, tweet niya yan, eh, na na-acknowledge nila may AI slop 'no. 'Pag pumunta ka ngayon sa YouTube, pumunta ka ngayon sa social media, sa Facebook, sa Instagram, napakaraming AI generated content 'no. For example, sa YouTube, everyday may bagong channels na AI, puro AI lang yung videos, AI yung boses, AI yung script, AI yung mismong video 'no, and it garners, um, many views 'no. So, by itself, I think wala namang masama dun. However, ang tanong dun yun nga, nasaan ang truth dun? Kasi AI does not care, hindi siya human being. It does not care if it spews lies or not 'no. What it cares is that it says what you want it to say 'no. Depende sa prompt mo. 'Pag sinabi ko sa kanya na, "Bigyan mo ako ng video na inaatake ko si Mayor Russell Padilla dahil sa kanyang mga krimen laban sa mga kababaihan." For example, kahit hindi naman totoo 'no. Gagawa yun ng ano, 'di ba? So, meron ka pang mga yung tinatawag na deepfakes 'no, yung papalitan yung mukha ng ibang tao 'no, tapos gagamitin sa mga malicious, intention. So, that's also an ethical problem 'no. Pero going back 'no, sa AI slap, ano bang meaning nito? Slap, S-L-O-P 'no, sa Tagalog puwede nating tawagin na pagkalusaw. So, ibig sabihin yung contents natin ngayon sa internet ay para ng nalulusaw. Kasi yung quality
Kunwari YouTube na lang for example, an average YouTuber na yung talagang nag-e-edit siya ng kanyang video, nire-research niya yung kanyang video, yung mag-isa lang siya kasi wala siyang mga empleyado, tapos sabihin natin nag-a-animate siya. Siguro it will take him what, almost 100 hours para lang sa paggawa ng isang video, 'no? So, yung generation ng kaniyang video sabihin natin madalas na yung once a week, 'no? Kung meron siyang mga editors, may mga empleyado siya, siguro twice a week. Pero paano sila magko-compete ngayon dito sa AI na kayang mag-release ng 10 everyday, 'no? Na-i-inundate ng contents nito. 'Yan ang AI slapification. Kung tatanungin mo kung anong Tagalog ng sloppy, siguro balagbag. Oo, Maganda, oo. balagbag nga. Kasi parang parking 'di ba, kung ang parking kasi yung sa parking lot kung may linya 'yan, susundin mo lang yung linya, eh. So kung vertical 'yan tapos nag-park ka ng horizontally o diagonally, balagbag yung park mo, eh, 'di ba? So hindi ka naka-shoot dun sa tama, at the same time nakaka-infringe ka na, nakakaperwisyo ka sa iba, kaya balagbag, 'di ba? Ang ganda nung ano, ang ganda nung buti na lang din ni-review mo yung ating mga listeners dun sa context nung OpenAI 'no, yung masikat kasi dito 'yan, eh, yung ChatGPT, eh, 'no. Mm. Personally sa experience ko as instructor sa college, struggle ko siya, eh. Kahit ano kasing push mo sa kanila, sa mga students minsan na just be honest. I won't use it against you naman kung magiging ano ka, tapat ka lang sa gawa mo, eh, kung dun lang abot ng utak mo, eh, bakit ano, bakit mo ikakahiya at bakit mo dadayain? So, siguro lang naman, I cannot really speak in behalf of the academic circle o academic life ng Pilipinas, pero sa tingin ko yung ano, yung, unregulated use ng AI, it harms academic integrity. Kasi ano, eh, bukod pa 'tong slapification na tinatawag, yung mismong values. Kasi yung slapification kung ano lang yan, eh, resulta, eh. Yung mga roots na sa tingin ko fundamental or radical baka galing nga sa roots 'no. The radical problem of AI is the attack on values. Say for example nga 'di ba, kailan ba yun, 2023 yun, buhay pa si Francis nun, eh, 'di ba yung ginawan siya ng, Pope in a puffer jacket yung naka-Balenciaga siya 'di ba? And there were people who believed Pre that itong it was true. nung nasa ospital siya, may mga videos na nandun siya sa kama, tapos nasa kama siya ng ospital tapos parang bine-bless niya yung mga tao. Marami, especially yung medyo, well, maunawaan naman natin yung medyo mas matatanda sa atin. Talagang they share that, they believe na totoo yung video. Mm, Problematic yun. totoo 'di ba? So since pinag-usapan na natin 'yan, dati 'di ba, GMG lang yung ano, eh, yung sinasabi, eh. Naabutan ko pa, may post ako gano'n na, "Sir ano bang gagawin, saan 'to?" GMG, Google mo gago. I-Google mo daw 'di ba, Google it, GMG. Kasi nga we trust na in a way mas reliable yung Google as a search engine back then, eh, na parang Yeah, back then. may gano'n siyang ano, reputation. Eh, tapos lahat naman ng mga search engines natin sa Pinas parang Google powered na rin. So, we trust na ang unang option kasi is Wikipedia, so the next dun ka maghahanap ng matinong source, eh, sa baba. So, may pagka-reliable pa 'no, makakahanap ka ng matinong sagot. Ngayon, and I think 'no, sa phenomenon ngayon especially sa experience ng mga estudyante ko, AI mo na lang. Ako kasi personally nagamit ako ng AI, hindi ko naman nililihim 'no. Especially sa outlining, sa grammar correction 'no. Hmm, Tas minsan sa ano, sa pag-streamline ng salita kasi ako kilala ko ni Lennon. Ang thesis namin nung high school ay nung college,
ano, not more than 100 pages. Wala pang AI nun, eh, na generative. Ang thesis ko umabot ng 150 plus, ta's galit na galit yung prof namin. Mahaba, eh. Oo. So, talagang kinatay niya talagang like 50 pages plus, talagang Inocam Razor niya lahat yun. Sa labas pa yung bibliography. So, to ano, I digress 'no, pero the point is ano, hindi naman siya kasalanan gumamit ng AI. Pero yung point nga, minsan kasi yung research aspect instead na dun sa ang galing 'no, traditional na yung Oh, 'di tawag sa ba? Google. Samantalang dati encyclopedia, library 'no, instead dun sa, mas nakasanayan na i-search mo diligently sa search engine, then likom ka ng ano, maglikom ka ng references, then you cross-analyze yung mga nalikom mo, mga na-gather mo. Ipapa-AI mo na lang siya. So, i-ChatGPT mo na lang. Verb na siya, eh, kaya informally pero verb siya at Hmm, the same time noun, eh, or adjective nga, eh, ChatGPT yan, eh. 'Di ba? So, ang problema natin kasi nung internet kasagsagan natin sa internet, problematic na yung danger ng plagiarism o yung yeah. pagkuha ng ideya ng ibang tao na hindi mo sina-cite 'no. Kasi whether or not intention mo na hindi i-cite, kapag hindi mo nga siya na-cite at hindi siya original idea mo, ninakaw mo talaga yung idea ng ibang tao. And meron siyang ethical na ano, eh, na consideration kasi nga hindi sa'yo. So, dishonesty yun. Lumabnaw yun dahil sa AI, sa generative AI. Tapos yung LLMs na tinatawag, large language models, 'di ba? Ah, so kung issue na siya dati dahil hindi mo sina-cite yung bagay na nakopya mo sa internet, mas malala pa ngayon kasi kapag nag-AI ka o chinat-GPT mo yung research mo o turn in mo without reviewing. Minsan nga kailangan mong basahin, eh, kasi, ewan ko madi-discuss siguro natin mamaya yan. Pero just to ano, mayroon ngang tinatawag na ano, AI hallucination. Minsan nagha-hallucinate lang yung AI, gagawa siya ng data na hindi naman nag-e-exist. So dahil hindi siya nag-e-exist, ibig sabihin hindi siya totoo. Kasi gusto niyang i-fit yung requirement mo sa kanya sa prompt. Gusto niyang i-please ka, eh. Kaya nga ako naka-experience ako niyan when I ask for a generative output like sabi ko, "Surprise me." Na gano'n ako isang beses, Kaya naman pala, eh. ah, for the first time, oo. Na sabi ko, "I would like to have this kind of output and I'd like to see how you will outline this." Tapos, "Sure." Ganyan, may mga words siya 'di ba very ano, friendly. Ta's nag-generate siya. Tapos na-point out ko na may mali dun. So, kinol out ko siya na, "This is wrong because this is the current chu, 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 chu." "Oh, I'm sorry, you're right." Then ano yun niya, ko-correct niya lang yun, yung aspect na yun. So, imaginin mo kung estudyante ka and hindi mo alam yung subject, then nag-generative AI ka, ta's hindi mo ni-review. Kasi hindi ka na nag-cross check sa ibang references. Eh, paano kung may gano'ng mali at maraming gano'ng klase. So, yun yung sinasabing sloppiness ng internet because of AI and it's dangerous kasi ang problema ang nakikita kong concern pre, once ang isang bagay ma-publish na, it becomes a truth. Eh, paano kung wala siya before? Paano kung mali siya before? Then ginawa mo siyang academic. Tapos yung academic na yun na-vet kasi na-defend mo yung thesis mo, na-defend mo, eh. Tapos na-publish yung thesis, eh, di truth na siya. So, ano ng pinagkaiba dun sa mga talagang pinaghirapan ng mga academics, 'di ba? So, I think yun yung parang ano ko diyan. So kung ano, nandiyan na tayo pre sa academe, kaya ituloy na natin. Yes, yeah, Yan ang sure. isang problem, eh, yung sa idea nung
Well, first is yung intellectual, honesty. Second is yung truth nga, 'no? The problem kasi is that ang AI kasi ang problema mo especially sa generative text-based AI, confident siya, eh. Pagka nagsabi ka na, "Bigyan mo ako ng gan'to, sulat mo ako ng gan'to." Susulat niya, confident siya sa facts niya. Tapos sabihan mo 'di ba, "Bigyan mo ako ng sources." Bibigyan ka niya ng sources. So, ngayon kahit na sabihin natin mas scientific yung method mo kaysa sa other people 'no, sabihin natin sa 60% of the population, mas scientific ka kasi gusto mo may sources, gusto mo may ano, may background 'no, medyo mas scientific yung ang problema mo sa AI, mayroon siyang tendency nga na mag-hallucinate na nabanggit na ni Russell kanina na, technical term yon ng pag-imbento ng AI ng facts 'no, para masundan niya yung hinihingi mo 'no. So, mag-imbento siya ng sources for example 'no. So, dahil nga Pangalan ng may tao. pangalan ng tao, facts, date 'no, Totoo, quotation totoo, 'no. totoo. So, nakakatakot 'yun kasi nga dahil confident siya, ikaw na consumer, iniisip mo, okay so dahil internet 'to, kasi 'yan ang utak natin, eh, internet 'to, alam niya lahat ng nasa internet, so tama 'to, automatic 'no. So kukunin mo 'yun ngayon, ang problema mo pa pagka-estudyante ka tapos hindi mo man lang isinulat na, it was written with the help of AI kasi hindi naman para sa akin, kapagka hindi ka sinabihan ng professor mo na bawal ang AI generated, at least maging honest ka lang na ito po ay sinulat ko with the help of AI kasi pinatama ko yung ano, yung grammar for example o kaya gusto ko ng ano, nagpatulong ako paggawa ng presentation 'no, for example. Kailangan mo maging honest dun, eh. Ang problema mo, we tend not to say it kasi may bahagi pa rin natin na parang ewan ko siguro yabang din 'yun 'no, na parang, "Akin 'yan, eh." 'No, na walang tulong 'yan ng artificial intelligence. But at the same time, we also trust in artificial intelligence as if it's a higher form of intelligence than us, forgetting that AI is a creation of man. So it's still inferior to us eh. So yun, yung intellectual integrity, honesty na yun na nawawala. Problema mo ngayon, pag kinuha mo yan yan, sinabi ni Russell kanina, pinublish mo no, o pinost mo online, mas malala. Kasi bakit yan magiging truths? Kasi kukunin yan ulit ng ano, eh, ng ibang AI ano, eh, machines, eh. Tapos ife-feed niya sa ibang tao tapos dadami na yung publications. Kasi you may say na, "Teka, pero father, kahit dati naman 'di ba, yung mga libro, yung published ano, may mga mali rin naman ng mga ano dun 'di ba, ng mga facts, may mga, fake news din naman dun 'no." For example, yung idea na lahat ng medieval people ay sad, sila ay mabaho, di sila naliligo, at saka lahat sila ay flat earthers. Kahit na sabihin mo ng sabihin ngayon na hindi yun totoo, maraming hindi maniniwala kasi nga may mga libro na nagsabi dati na ganun talaga ang sitwasyon. But the danger with AI 'no, compared sa libro for example, kasi ang libro isa lang 'yan siya 'no. Tapos kung masipag ka puwede mo 'yang ma-compare sa iba pang libro 'no. So kung talagang masipag ka, made-deduce mo dun ano ba talaga ang katotohanan. Ang problema mo sa AI, dahil available siya sa internet, once na may isang bagay na ma-upload sa internet, kahit pa sabihin natin na mayroong contrary na ma-upload din 'no, it becomes part of its model 'no. So, kukunin niya ng AI, kukunin ng isa pang AI, until yun nga sabi ni Russell kanina mare-replicate siya ng mare-replicate, making it sort of quote unquote truth 'no. So, ano yun, ano na ang katotohanan, 'di ba? What is the truth really? Ang truth ba iniimbento lang natin, 'di ba? Yan ang problema. And going back, ito specifically sa academe nga kasi 'to 'no. One other thing pre, especially diyan pinag-uusapan na natin yung research. There is actually a spike.
sa mga scientific papers, articles, thesis, Yeah, totoo. na AI generated or at least AI assisted. Ako okey ako sa AI assisted, eh. Oo, kasi Kasi assistance lang naman, eh. ang presumption ko doon, una ako I would like to believe na matalino yung researcher. Kaya nga siya nag-a-AI kasi matalino siya, eh. So, gusto niyang i-streamline yung effort para hindi hindi sobrang tedious. Kasi yun naman ang Mm. trabaho nung AI, maging PhD level na research assistant mo, eh, 'no. So, I would like to believe na kung ang isang research ay AI assisted, una yung original, ideas galing sa researcher, then meron na siyang panimulang ginawa 'no, Yeah. then принoses niya sa AI to be refined. Now, if if may area, may trabaho yung generative AI, puwede siyang magpa-generate dun ng input ng research, 'no. Pero again, ang premise ko nga ay meron na siyang body of work, meron siyang ginagawa. May skeleton Nag-generate na, siya nun, oo, oo. may skeleton na. Ngayon, to generate, che-check niya ngayon kung gaano ka-factual or close sa truth yung na-generate niya, i-cross-check niya, then at saka niya isulat in his or her own words. Sa tingin ko ano yun, kuwan ako dun. 'Yun ang okey pre, oo. Ang problema Sa'kin mo hmm, pagka yung kasi nga ang tendency natin dahil nga prompts 'no, na we start from solely yung solely yung prompts lang na, "Please write me a thesis about, molecular theory." Tapos isusulat niya sa'yo, bibigyan ka niya ngayon ng mga ano, ng mga sources na puwedeng hallucinations lang, so problematic na 'yun. Ang second problem nun, sa gano'ng sense, na hindi assisted pero rather generated, is that saan niya ba kinuha yung mga yon? Kinuha niya rin yun sa iba pang mga available sources, thesis, researches, articles online. So papasok ko ngayon sa issue ng plagiarism. So, yeah, may point, 'di yeah, ba? totoo. Oo, yun pa pala isang issue dun kasi nga naman, hindi naman out of nothing o out of thin air Oh, hindi naman Diyos yun, eh. yung yung beautifully written na kahit isang paragraph, eh, 'di ba? So, saan niya kinuha yun? Malamang meron siyang references na iba and even the choice of words there 'no, yung quality ng magiging gawa mo from AI is reflect reflexive, reflecting doon sa ano mo, sa quality ng mind na meron ka and yeah, oo nga 'no, buti na-point out mo rin 'yan kasi hindi naman puwedeng ano lang 'yun, hindi puwedeng purely knowledge na lang 'yun tapos ibibigay niya sa'yo ng free. Ngayon, ayun nga, eh, well, since we're here, let's talk ethics. For example, tulad niyan, the responsible use of AI. Kung may mali sa output ng AI, sino may mali, 'di ba? So, yung AI ba, yung gumawa ba, yung gumamit? Halimbawa nag-train ka ng AI, sabi mo, gawa ka ng poster for ano ba ngayon, October, UN Oktoberfest, UN week, UN month, tapos ano, Ghibli yung ano, yung Ghibli style, yung oo, style. Eh, 'di ba ano yun, intellectual property property. violation yun. So, paano yun, anong gagawin natin dun? Totoo, ayan aside sa academe, isa rin sa mga naapektuhan ano, eh, yung mga artists, Yeah, the arts, 'di ba? 'di ba? Kasi simula nung nagkaroon especially yung video and image generative AI, siyempre tayo, excited tayo, "Teka, ano kayang itsura ko kapagka pinaint ako ni Vincent Van Gogh?" So, lagay ko dun, "Make my picture like a painting by Van Gogh." 'Di ba? Sasalabas tayo, 'di ba, ang saya natin, 'di ba, tapos po-post natin. Pero may mas malalim na problema dun, eh.
aren't we robbing these artists? Puwede sabihin na, "Hindi kasi patay na sila so public ano na 'yan, public property na Domain 'no, yung kanilang ano, public domain na." Eh, paano yung mga buhay pa? For eh, example, Si Hayao si Hayao Miyazaki Miyazaki buhay pa. napareklamo, eh, sabi niya, "Grabe naman kayo." Oo, pinaghirapan ko ng decades 'yan tapos isang click niyo lang, 'di ba? Tapos ang isa pang problema pre sa, well, one of the ethical problems din ng AI ay yung bias 'no, yung prejudice ng AI. Remember, AI is trained by large language models 'no. Saan ba nanggagaling itong data ng large language models? Dahil galing din siya sa tao 'no. Alam ang problema mo, meron papasok na diyan ngayon yung political, ideological, um, biases nung mga tao na kinuhaan nung data 'no. So, for example, kung ang data na nakuhaan ng AI ay more leaning sa ganitong certain ideology, yun din yung ibibigay niya sa'yo 'no. Just to give an example, a concrete example 'no. Well, ano na rin 'to, public service announcement na rin 'to, ano, PSA para sa inyo na para ma-ano ninyo rin na we here in Tamang Usapan, gumagamit kami ng AI, oo, 'no, to guide us na maggawa ng script na guide 'no, hindi yung bawat salita namin kasi kilala niyo naman kami, ano kami, madaldal kami ni Russell, eh. So, minsan mahaba Para yung lang mga episodes, eh, para ma-limit namin sa isang oras. para malimit, oo, Oo, tsaka para meron kaming maayos na flow ba ng oo. discussion. Now, last this last past few weeks 'di ba, nag-ano tayo, nag-mini-series tayo ng Vatican II 'no. So, we were asking AI to prepare for us yung, um, flow ng bawat episodes 'no. And one time napansin ko na parang may certain ideological ano, tendency na ibinibigay sa'kin yung ano, yung generated ano, flow 'no. Na parang condemnatory sa mga, conservatives. Kumbaga parang ang idea is that, yung Cetus Internationalis, if you remember, 'yan sila, Cardinal Ottaviani, sila yung mga bad ano, mga kontrabida ng Second Vatican Council. Tapos lahat ng mga liberals automatic good. Parang sabi ko, "Teka, problematic 'to, Oo, kaya katulad ni Russell nung kwento niya kanina, sabi ko rin sa kanya, "Teka, 'wag ganyan, dapat balance." Ta's nag-sorry siya, tapos itinama niya. Tapos sasabihin niya hindi na niya uulitin 'yun, pero uulitin niya rin 'yun, 'di ba? 'Yun ang problema, yung bias 'no. So, anong kahit na walang intention yung developer 'no, pero 'yun yung ano, eh, 'yun yung kinuhaan kasing data, eh. Eh, 'yun nga problematic na 'yun, facts 'yun, eh. Paano kapagka ang lumabas sa'yo ay ano, racist, sexist, o classist 'no, yung ideological bias na i-ano sa'yo ng AI. Naku, napakalaking ano niyan, ethical problem. Isa pa yun. And yung ano, dehumanization. Ah, 2024, kasagsagan ng 2024 'yan. Ang daming mga reels, kasi real ano na 'to, real age na 'to, eh. Ang daming reels sa Instagram noon. Faceless 'no, faceless reels, tapos voice over. Very captivating, eh. Either some old country folk na very malalim, authoritative yung boses, or someone na babae na gentle pero very firm yung boses. Then they're quoting philosophers, they are giving life advices, life mentorship. Tapos sa dulo sasabihin nila, "If you're not following me, you will never see me again. So follow and comment if you want to have tips on how to do faceless videos like this." So, una, faceless, pero it's equals to
dehumanization, eh. Yung kapag yung AI yung gumawa ng essay ng isang tao, sa estudyante, or for that matter isang government employee tulad ko, 'di ba? O kaya yung art 'no, yung artwork, music, may music, may mga comedy reels na gumagawa ng AI generated na music based ang ginagamit na lyrics ay mga comments sa comment section. Tapos gagawan lang ng tono. And even eto mas malala yung news. Ang daming mga Facebook pages na they post themselves as news outlets. So yung pag-report ng news kasing formal ng ginagawa ng mga traditional news outlets, but they are presenting a different side of the news. For example, kung yung nagpo-post nun ay, ah, pro kay former President Duterte, so meron siyang gano'n. So, kung pro naman siya sa presidenteng si Bongbong Marcos or sa former president na si Aquino or kung sino na. So, anong point, wala ng ano, wala ng distinction ngayon. Yung Philippine Star sa Philippines Satir. Kasi SATR na, 'di ba? Parang mga gano'n, eh, 'di ba? And even companionship, ang daming love scams na nahuli ang government lately, 'no? Like 2024 kasagsagan din 'yun ng love scams. So, they manipulate people into believing na they were actually building a genuine relationship o courtship sa internet, 'yun pala generative lang yung responses, 'di ba? Eh, wu saan natin makikita yung humanity dun, 'no? And, siguro dahil ganito din tayo mag-isip, eh, yung dignity of work, ng yung concept ng effort, yung sa Pilipino, eh, yung concept ng pinaghirapan, 'no? Wala, eh, kasi isang click lang 'yan tapos kung matalino-matalino ka pero alam mo ng gagawin mo, ililista mo lang, ige-generate. Kung hindi naman siya alarming, copy paste, print na, tapos na ang problema mo, 'di ba? Eh, yung ethical considerations nun, 'di ba? Ang lagyan mo lang ng CTTO mga gano'n na ano Wala mo na lang, eh. rin yan ngayon, dati may Wala na ba? nagagalitan, Wow, oo. wala na talaga. Tapos ang i-aano nila sa'yo, ang counter argument, "Hindi, meron pa rin namang ano, meron pa rin kaming effort." 'No? Kasi yung paggawa ng prompt, it's an art, it's a science 'no, kaya nga engineering daw 'yan, eh. Kaso nga lang, ang unang tanong dun, for example sa art 'no, what makes you an artist ba 'no? Yun bang pagsulat mo ng prompt, yung bang paghawak mo ng brush 'no? I think it goes beyond that. Ito personal ko 'to, art is an expression of the artist 'no. Now, one may say na, "Teka hindi yung aking mga prompts expression ko rin yun 'no." Pero is it really yours? Yung mismong paglabas, yung bawat kulay, yung bawat stroke na yan. Kasi yung remember sa art, bawat ano, kahit yung napaka-minimong detalye, meaningful yun, expression yun nung artist, eh. So, is it really art kapagka generated lang 'no? Yun ang problema sa dehumanization. We can see here, totoo yang sinabi mo Sel, yung maraming nag-aano ng faceless. Kasi nitong mga naka-ano, nagse-set up ako ng mga socials natin sa ano, sa social media 'no, ng tamang usapan. Dahil nag-set up ako nun, so naglalabasan sa feed ko mga about sa paggawa ng social media, pagbuo ng brand, ganyan. Alam naman natin algorithm, 'di ba? Ang problema mo may ilang mga lumalabas din na ang kanilang main na kampanya ay yan nga yung maging faceless. Join me how to make a faceless, channel kasi ito yung naggo-grow, Yeah, parang gano'n yung inaano, pinu-push talaga sa'yo, 'no. Problema is the face 'no, ito papasok na yung ating pagiging Levinasian 'no. Importante yung ano, eh, yung mukha ng tao, eh. 'No? Kasi nga, it's a contact with the other, 'no? Yung kanyang transcendence sa hindi mo siya ma-exploit, hindi mo siya makokontrol, 'no? 'Pag tinanggalan mo yung face, nagiging product na lang siya, 'no? That is why
one, unexplored ano rin philosophy rin ni Levinas ay yung ethics of money 'no, yung money, yung pera. Para kay Levinas, although di niya sinabi, pero I think hindi siya magbabayad ng card, lagi siyang cash. Bakit? Kasi para sa kanya yung contact nung pagbayad mo ng cash, yung saglit na contact ng kamay mo sa kamay ng isang tao, that is a relationship with transcendence, 'no. So, transcendence nung other, 'no. So now, ang problema mo na nga sa social media nga naging faceless na nga tayo, well, 'di pa nga faceless kasi naging malayo tayo yung distance. Now, you have AI na hindi mo na alam kung tao ba talaga yun o bot, 'no? So, kanina nabanggit ni Russell yung mga, na catfish, 'no, yun yung term diyan, eh. Meron din iba medyo mas hindi naman gano'n ka-romantic yung mga ano, mga gooners Fishing. na tinatawag nila, 'di ba, sa ano, sa ano ngayon, sa language ngayon. Yung mga naghahanap lang ng mga ano, pagnanasaan sa internet. Meron na ring mga ano, mga, um sexy stars kumbaga sa internet na hindi tao, AI 'no, akala mo tunay yung ano, yung Capdi, hindi, AI lang yun. Totoo yun and I think it's ano, eh, it's quite alarming kasi yung yung mga inaatake nilang values are actually long-standing human values, eh, that transcends religion, transcends politics, transcends economies or whatsoever. And yeah, it reminded me of our Levinasian days. Ako na-develop ko having a background in security and defense. Kasi kaya pala nasabi yun ni Levinas kasi the face of the other is the first level of deterrence. Yeah, yeah. First level of deterrence yun, eh, kaya nga sinasabi niya dun, kaya religious yung nature nung philosophy ni Levinas. Kasi once you see the face of the person, it should remind you of the fifth commandment, "You shall not kill," 'di ba? You shall not murder. That's why the process of violence is faceless. Kasi nga yung idi-dismiss mo yung conscience, eh, di-dismiss mo yung ethics mo, Hmm, eh, 'no? And what's that difference if you're violent towards the truth? And truth is a basic right of all human beings. That makes us human. Bakit? Kasi wala pakialam yung aso sa truth. Kasi ang truth niya ay 'pag nagugutom siya, kakain siya, 'pag inaantok siya, matutulog siya, 'pag nauuhaw siya, iinom siya ng tubig at 'pag time na mamatay, mamamatay siya. Eh, tayo marinig mo time mo ng mamatay lalabanan mo pa, eh. So, it's ano, it's a different case when it is human, 'di ba? So, yun nga, eh, does AI make us more human or not? Oh, yun yung ano dun, eh, yun yung labanan dun. Pero let's try to go back dun sa snappification. Meron akong isang easy ano, may isa pa, easy tuloy. Meron akong isang issue dun, eh, yung dami, yung ah traffic, oo. Yung traffic, kasi again isang bagay pa yung algorithm, eh. I mean, cannot even talk so much about algorithm since wala akong masyadong alam dun. Pero yung point nga is, kailangan ang trabaho ng AI doon sa nangyayari sa social media consumption natin, kailangan niyang manatili kang hooked sa social media. Kasi kung the very second you find yourself bored, you will drop your phone, eh. So, kailangan kang ma-hook. So, kailangan niyang ma-sense hindi lang yung preference mo. Kailangan niyang ma-sense, eh, 'no? Akala mo sentient, eh. Kailangan niyang ma-determine kung ano yung preference mo, pero yun yung superficial. Ang mas crucial na at nakakatakot na trabaho ng AI, eh, kailangan niya i-determine yung emotional pattern mo. Kailan ka bored, kailan ka depressed, kailan ka excited, kailan ka galit. So that alam niya kung saan yung atake. If you feel vulnerable, iwo-worsen niya yan, i-exacerbate niya every kind of so if you feel bored, mas ifi-feed ka niya ng mga longer clips
until in the middle magbago yung mood mo, 'di ba? Hindi ka na bored kasi hooked ka na, eh, 'di ba? Or kung galit ka lalo niyang lalagyan 'yan, ay kagagalit mo, yung magti-trigger sa'yo. Ang problema, the content is not always true, 'di ba? Ako yun ang kinakatakot ko, eh, na one day we find ourselves consuming ayun nga, eh, one day we no longer find ourselves consuming false information, tapos actively sharing it because we believe we are telling or we are sharing the truth. Kaya nga may point yung isang ano, eh, isang media network dito, rising media network dito sa Pilipinas. Is it really to tell the truth or to expose the truth or is it about controlling truth? Kasi it's very different, eh, 'di ba? Almost every institution in the whole world will always say, "We are advocates, we are agents of the truth," 'no? We just tell the truth, we just contemplate the truth. Pero gaano katotoo yung statement na yun, 'no, yung o kung statement. gaano katotoo yung kasinungalingang yun. Another depressing truth about that, we can't really ascertain anymore, 'no? Kaya very problematic, eh, 'no? Tapos ang trabaho mo halimbawa ay fact checker ka, Ayun. ta's wala kang skill, ta's wala kang capability. So, yeah. Yeah, tsaka ang ano pa diyan pre, remember this, kapag ang isang bagay sa internet ay libre, libre 'yan kasi ang product ay ikaw. 'No? So, social media, bakit siya libre? Bakit libreng gumawa ng Facebook 'no? Gano'n ba kabuti si Mark Zuckerberg na gagastos siya ng malaking pera para mag-maintain ng server para sa milyong-milyong tao nasa social media, no, 'no? So, ang model niyan ay yung advertising business 'no. So, kailangan nila yung data mo na ibebenta nila sa mga advertisers para yung mga advertisers puwedeng mag-personalize ng ads para sa'yo. Now, some people will say, "Ay hindi naman totoo 'yan father, ano lang 'yan, myth lang 'yan, yung nakikinig sa'tin yung mga phones natin, alam nila kung saan tayo napunta." Totoo yun mga friends, nag-aral ako ng ano, ng digital marketing. Kaya nung Yeah, nag-aaral ako yes. nun, medyo naano ako, nagkakaroon ako existential crisis kasi inisip ko, "Bakit ako nag-aaral ng gan'to? Lahat 'to ay labag sa aking filosofiya." Pinag-aralan Pinaniniwalaan. namin yung ano pre, oo, kasi merong ano, okey so puwede kayong mag-program ng ads kapag umuulan tapos ipe-personalize niyo para sa mga lalaki na 31 to 35 years old, single, na pagka sila ay dumaan sa ganitong lugar, na kapagka ganitong araw hanggang ganitong araw, puwede mong i-personalize, 'no? Tapos yung algorithm na, in itself algorithm is also an AI, yung bahalang mag-feed doon. Ang problema mo dun, okey, it seems innocent at first sight, 'di ba? Problema mo dun, it hindi lang siya it can, eh, pero it tend to hindi na nga ano, eh, i-amplify lang yung nararamdaman mo, eh. Sometimes it also creates or engineers yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, yung Yeah, yeah, pinaniniwalaan yeah. mo, 'no? Totoo yan, So, for totoo yan. example, isang beses, makita mo wala kang magawa, boring ka. Pagka gano'n mo sa mga reels mo sa Facebook, kapanood ka halimbawa ng yung mga ano, yung mga cheap na Chinese drama na mobile na ano lang, 30 minutes yung laging bitin, 'di ba? So, panood ka may isa interesting, so pinanood mo. After mo ng mga tatlong gano'n, ifi-feed ka na ulit niya ng Chinese drama na gano'n, oo. Tapos hanggang sa puro gano'n na yung feed mo, hanggang hahanap-hanapin mo na 'yun. So, na-engineer na sa'yo ngayon. Eh, paano kapag political, 'no? Yeah, Diyan papasok yung echo chamber na tinatawag, na ang laman na lang ng ating social media ay yung gusto nating marinig o worse, yung gusto sa'ting iparinig. 'No, yung gusto sa'ting ipakita. So, where is the truth there? At ang problema mo na-exacerbate yun ng AI. Kasi nga the same, AI wants you to be happy in the sense na maibigay sa'yo kung ano yung gusto mo, 'no, hindi yung ano yung kailangan mo, eh.
kundi yung ano yung gusto mo. That's the problem. Kaya nawawala yung ano, yung humanity dun. Lalo na mahilig tayo sa fast food information 'no, mabilisan, instant, andiyan na agad. Wala ng critical thinking. That's why ano, eh, the age of AI is not the age of intelligence, but the age of convenience. Ang galing ano? Why? Kasi dahil nga ano, eh, dahil alam mong magkakaroon ka ng tendency na alam mo kasing instant meron yan diyan. So, instead na mas maging efficient ka, mas magpo-procrastinate ka, eh, kasi dali lang yan, eh, 'di ba? Then hindi ka na mag-a-analyze ngayon, hindi ka na mag-iisip. Eh, 'di ba merong law of ano ba yun, diminishing returns ba yun? 'Pag hindi Diminishing mo returns, yeah, yeah. 'pag hindi mo ginagamit ang isang bagay, lilit at Liliit. lilit siya hanggang mawala, tulad ng utak, 'di ba? May isa pa Oo, 'di akong ano ba diyan, yun sa ano yan, sa evolution din, 'di ba? Yung mga yung buntot, animals na hindi gumagamit ng paa, oo, nawala na. Tingnan mo yung ahas, dati yan oo. may paa yan, eh. Oo, ngayon may social media na lang sila, yung mga ahas. Let's go to our ethical reflections. So, ano daw ito, eh, tao, katotohanan at wisdom 'no, truth, truth and wisdom. Sige Pads, ano bang ano mo diyan? Naalala ko tuloy yung ano, yung isang quote na ano rin yan sa internet, eh, hindi ko alam kung kanino yan specifically. Pero yung sabi niya na, "I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing. Not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes." So, tama nga naman kasi yun ang idea ng AI, eh, na mag-a-assist sa'yo sa mga To make your bagay, life convenient, eh. yeah, para sa paggawa mo nung mga bagay na mas, well, we can say na higher, intellectually higher, activities 'no, Not writing, necessarily, art, more not human, necessarily, more human, oo, yung sa human more human, flourishing na tinatawag, 'di ba? more human activity siguro than Yeah, kasi very ano, eh, minutia yun, eh, yung paghuhugas ng plato, eh, 'di ba? yeah, yeah, yeah. Although, of course, ano rin naman ang paghugas ng plato 'no, puwede rin siya maging, May ano ka dun, contemplative, oo. mm. Pero anyways, how do we respond to this, problem 'no, ng yung AI slapification nga sa internet, yung problema ng mga ethical dilemmas na dinadala ng AI age 'no, yung pag-usapan natin sa academe, meron din 'yan sa art, meron din 'yan sa medicine 'no. Paano kapagka pinalitan na yung mga doktor ng AI machines 'no? Oo, mas ano sila, mas efficient sila, pero asan na yung human ano dun, 'di ba? Yung human touch, yung human relationship dun. So, ano lang ba tayo, sa function lang ba tayo 'no? So, sa lahat nun Totoo yan, nagpe-permit, eh. totoo yan pre, merong well, marami kasi akong mga naging kaibigan na taga-UP, and alam mo naman mga taga-UP mga mayayabang. Ah, kasi may pagyayabang sila, 'di matatalino sila, pero may mga ano, eh, joke nila 'to, eh, na medyo, ah, intellectual yung dating, eh, na sabi nila, "Ayokong magkasakit kasi ayokong magpa-hospital." Lalo daw yung kung mga doktor ay mga pandemic students. Kasi nga online, eh. Kasi online. Ma baka daw mapadali pa yung buhay nila, 'di ba? And it's sad. It's sad kasi totoo, kasi merong mga certain level ng professions na alam mong mapagkakatiwalaan sila, alam mong makaka-rely ka sa kanila dahil rigorous yung naging formation nila, 'di ba? So, that's true actually. Sorry Parang ano lang, kanina yung yung tinanong mo sa'kin kung mapapalitan kami mga pari ng AI. Puwedeng mas efficient siya, kasi puwede siyang magmisa ng dire-diretso ng kahit na wala siyang tigil. 'pag Puwede sinabi mo na isang oras lang yun. isang oras lang talaga, hindi siya magpapaano-ano kung anong kadramahan niya sa homily. Baka sa confession mas matino siya mag-ano, magbigay ng ano, ng advice 'no. Pero napakalaki na mawawala bukod sa theologically hindi talaga siya puwede. Second,
is yung anthropological ano 'no, value ng relationship. Bakit ang tagal ng training ng pare? Hindi yun dahil lang sa aartehan na kailangan kasi may philosophy degree, may theology degree. No, it goes beyond that. Parang yung relationship ng doktor sa pasyente 'no. So now, the question rather, paano natin ngayon ita-tackle 'tong ethical problem ng AI? I think first and foremost, kailangan nating tandaan 'no, ano ba talaga ang AI? Ang AI ay isang tool 'no, isa siyang instrument, hindi siya truth. Ito kung may ilalagay ako ditong philosopher, siguro si Martin Heidegger 'yun, yung kanyang idea ng techne at aletheia 'no. So, ito ay techne, in itself, AI is neither good nor bad. It can be used for the good or for the bad 'no. Pero in itself hindi siya end in itself. So hindi siya truth 'no. We use it, yung tinatawag ni Heidegger na ano 'di ba na hammer at hand. 'Yan, hindi ko na masyadong matandaan 'yan kaya hindi ko i-explain sa inyo 'yan. Pero para lang siyang ano, parang yun nga Naalala hammer, ko lang parang yung nomina tsaka phenomena ni Kant, eh. oh 'di ba? Hindi ko na Yung nomenon is yung the thing in itself. the thing in itself, yeah, 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 and Oo, phenomenon na nomenon. ano, Phenomenon is yeah, yung, ah, the thing as you perceive it. as you perceive it. Parang gano'n yung kay Heidegger naman, yang hammer, yang martilyo sa kamay mo, it can be used to construct a table, to construct a chair, 'no? So, it becomes an extension of your arm. Pero at the end, you are still the one who makes the chair, 'no? Kasi nga instrument lang siya, eh. Pero you can also use that to kill a person, 'no? So, it's just an extension of yourself to do rather to use it for what it is or to abuse it to do something bad. Pero kapag kinonvert na natin itong instrument na 'to as the source of truth, may problema tayo dun, 'no? Yan din sa AI. Yeah, exactly. Sabi nga rin ni Pope Francis, 'di ba, dapat we treat AI as a tool that serves humanity. Artificial intelligence must serve humanity, not replace it. So, kailangan ano, eh, kailangan hindi mawala yung discernment ng tao. Kasi yun ang meron tayo actually, nawala yung ibang being, discernment. Totoo pre, kasi 'di ba ang dati nating ano, ang nagse-separate sa'tin ay rationality. Sabi ng iba, ibang philosophers language, sabi ng mga philosophers ay emotions. Pero may mga nagsasabi rin, "Hindi, yung mga animals din naman meron silang language, meron silang mapag-usap, eh. So meron din silang rationality," ganyan-ganyan, 'no. Tapos yung iba, yung mga tinatawag na transhumanist na sinasabi na, "Ay pagka yung mga robots na yun yung ating um, magiging next evolution. So meron din silang magiging language, they can also communicate between themselves." Pero I think tama ka diyan pre. What makes us human is the capacity to discern, no? To discern if what we are doing is right or wrong. Kasi a robot, an AI, can only calculate, no? Calculation ang kaya nilang gawin, 'no? Yung kahit anong decision nila hindi yun moral, hindi yun ethical kasi calculation yun, eh. Mas complex ang discernment ng human beings, eh. Kaya nga, let us go back 'no, tanungin natin yung sarili natin 'no, what kind of person am I becoming when I use AI? Ako ba ito bang AI ay nakakatulong sa professional, sa intellectual growth ko kasi pinapadali nito yung aking trabaho para makapag-focus ako dun sa mas importante o sa sobrang pinapadali nito yung buhay ko, eh, wala na, di ko na rin Lalo kang ginagamit tinamad. yung ano, Oo, lalo kang lalo kang tinamad. tinamad, yeah. Totoo Kasi yan, totoo pre, kahit na tayong trained, halimbawa, ito ako na lang, train tayo na magsulat, pero ano nung natuklasan ko itong ChatGPT for example, "Sulat mo nga ako ng ganito." Sinulatan niya ako 'no, sabi ko, okey. So simula ngayon kapag may kailangan akong ano, gawin para sa trabaho, ito na lang. Kasi gano'n minsan kasi nasa ano ako, eh, nasa social media ako, eh. So minsan
Fi-feed ko lang ng kung anong gusto kong makita tapos edit mo, optimize mo for social media tapos yun na. And then one time, ako sa sobrang katamaran ko na siguro hindi na ako marunong magsulat din. Kasi nasa formation ako ngayon, 'di ba? Tapos may assignment ako, 'di ko pa nga tapos 'yun, na gumawa nung tinatawag na ITER, 'no, yung plan of formation. Sabi ko, "Teka," kasi inisip ko akala ko deadline na, eh, yun pala hanggang ano pang deadline, yung November pa. So, sabi ko, "Teka, paano ko 'to gagawin? Kailangan mabilis." So, sulat ako sa ChatGPT, "Puwede mo ba akong gawan ng ganito? Ito yung mga documents na dapat mong pagkuhaan." Ginawa niya ako, pero hindi ako satisfied. Kasi hindi, eh, hindi ito yung ano, eh, hindi ito yung hinihingi, hindi ito yung ano, kahit na anong tweak ko dun sa prompts, kahit na ano-ano. And it took me a while before I can myself do it kasi nga naging dependent na ako masyado, eh. That's the problem 'no. Baka we are now becoming too dependent Too sa dependent, yeah. AI. Mm, Not only that, yung work ethic nga, eh, yung ito siguro it's also a critique on me, not to be honest din. The same time, the critique of culture 'no, especially in government work, output-based. Kesyo nga kasi yung justification nga or yung rationale rather is pera ng taong bayan 'yan, yung nagpapasahod sa bawat, ah, kawani ng gobyerno. So therefore, kailangan, marami kang output, paramihan ng output. So kailangan mo habulin 'yun, 'no, kailangan mo habulin. Ngayon may AI. Maganda yung sinabi dito ni Byung-Chul Han 'no, kung maalala niyo yung previous episodes natin. Contemporary philosopher of our time na sa tingin ko ang isang bagay na directly inaatake ng AI is yung tinatawag na slow thinking. 'Pag sinabi mo kasing slow thinking sa Pinoy parang bobo, eh, oo, mahina mahina, ulo, mabagal. makupal, mabagal 'no. Pero hindi ito yung slow thinking na sinasabi ni Byung-Chul Han. Sinasabi ni Byung-Chul Han, "Take your time, discern, contemplate, plan carefully." Think well. Take your time in doing something. Kasi napaka-fast pace ng society natin. Dapat ora mismo nandiyan na 'yan. Dapat laging meron. Totoo naman 'yun. 'Di ko sinasabing mababago 'yun sa society. Ang sinasabi ko lang, you have to take time, 'di ba? Especially with serious outputs. We have to give it time. The problem nga is the culture will prevent us from doing so. Why? Once you're found inefficient and, you are not moving in the pace that the majority is moving, burden ka. So if there are mechanisms para tanggalin ka nila, gagawin nila yun. Which is sa tingin ko it's also a reflection of it's a reflection of our society na kaya magpo-proliferate yung bad use ng AI, yung irresponsible use. Why? Look at how it damages yung fact checking mechanisms ng bansa natin for example. Dahil nga readily available lahat ng information and kapantay lang siya ng mga authorities like the news, no, traditional media, and even the periodicals and scientific journals for example. Wala, eh, nagiging ano and I think Nietzsche is also very relevant for this. The stupid ones, they continue to speak and speak even if they don't know anything. While the learned or those who are wise, they continue to remain silent, 'no? Kaya nga ang branding elitista, mga taga-UP, mga taga-academe, elitista sila. Alam nila matalino sila, eh, pero they are not doing anything about it. So, sa tingin ko it's also a critique, 'no? Kaya AI and the sloppiness of the internet is just a result of a bigger socio-cultural problem that we have here in the Philippines, and in the whole world siyempre, in humanity. Medyo conspiracy theory pakinggan yung sinabi mo na it only bolstered during post-pandemic pero it makes sense 'no. It kinda give it kinda gave people greater power. Parang yun yung pang-appease, eh, nung post-pandemic hardships, eh. 'Pag i-lift nung restrictions,
aba, pati yung mga traditional restrictions ng work kasi may work from home na, 'di ba? Tapos yung output mo ay puwede na rin kasing bilis ng ilang minuto o ilang oras lamang within the day kaya mo ng mag-submit ng output. I think it makes sense 'no, yeah. So, yun, since we can no longer deny na digital na tayo sa panahon natin, where do we go from here? Mm. How do we move forward, Pad? Gusto ko yung naano mo Sel, na at the heart of it all ay yung kultura 'no, nandoon, eh. Kasi we can change, of course 'no. We can make AI better technically. We can make our, use of AI better with principles. Napakarami ng university starting from the University of the Philippines na naglabas ng mga principles 'no. May mga laws 'no. I remember yung I think puwede rin ditong ma-apply yung law of robotics ni Isaac, Asimov I think 'no, yung kanyang 3 laws 'no. First rule, a robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Robot or AI puwede nating sabihin ngayon. Second rule, a robot must obey orders given by human beings except where such orders would conflict with the first law. Third, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second law. No? So we have these guiding principles, guiding laws no, for the ethical use of AI. But still, the heart of the problem is cultural eh. No? If we still are living in a highly, ito papasok yung pagiging tibak ko, highly capitalistic society na ang worth mo, ang value mo as a person is based on your productivity, no? Kung gaano ka kabilis maglabas ng product, talagang maano ka, ma mapipilitan ka na gumamit ng AI unethically kumbaga 'no. So, that is why ang sa likod nung slapification ng internet o yung iba nga ang term nila ay "enshittification" of the internet 'no. Maganda yung ano dito, eh, explanation. "Enshittification, also known as crapification and platform decay, is a pattern in which two-sided online products and services decline in quality over time." 'No, kasi nga ano, eh, ang importante sa'yo yung ano, eh, yung production, eh, never mind yung quality. Ang importante yung meron kang mapakitang bagay 'no. So, at the heart of it all, ang kailangan nating masolusyunan ay yung kultura 'no. Kasi nga hmm, we have become capitalists ourselves 'no. Tayo na mismo yung kapitalista, tayo yung binebenta natin yung sarili natin, binebenta natin yung ano, yung data natin. So, nandoon, I think mas malaki 'to, problematic 'to at mas mahirap 'tong sagutin, pero nandoon ang puso 'no. So we move from there. So by doing that, now sabihin niyo sa'kin, "Teka Father, kultura hirap naman i-change nun kasi malakihan yun, eh." Pero you can change cultures 'no. You can change culture by changing first the person, yung human being una 'no. So maybe lang naman ang kailangan nating i-change muna para ma-change natin yung kultura ay yung ako 'no. Kasi yan nga yung tinatawag ni ano 'di ba, ni Anthony Dickens na, um, structuration of society. Magsisimula yun sa maliit na unit, sa ako, papunta sa mga kaibigan ko, papunta sa community, papunta sa mas malawak na bansa, and then culture will change 'no. Maybe the goal now is not just to be to have smarter machines 'no, but rather to have wiser human beings. Oo, kasi the wisdom is not found in algorithms, eh. Not Kasi no, no, no. kung dun naka-base yun, it can just easily change in a click, in a single click. But no, it's with discernment, it's with values, with empathy, no, with humility. And these are actually what's making us humans.
May ano nga, eh, naalala ko 'di ba may tanong na, "What will you do kapagka nawalan ng internet sa buhay mo?" Sabi ko, "Ay naku, I cannot live without my phone. I cannot live without my Instagram." Pero I think ang mas importanteng tanong dun, what will you do if you lose your own humanity? So, hindi yung internet yung mawawala, eh, yung humanity mo mismo, eh, 'di ba? Buti na lang meron akong background sa pagsasaka. Alin So yun, the bottom line is gamitin ang AI, pahalagahan ng tao. 'Wag pahalagahan ng AI, gamitin ng tao. At 'wag nating yan. hayaan na gamitin tayo ng AI, 'no? Yeah. So, dahil dito sa ating usapan please, hopefully we generate a conversation kasi first and foremost kami ni Russell, we are not experts on this subject. We are just people who use AI and experience the slapification of the internet. We experience yung mga dangers. Si Russell especially nagtuturo siya, nakikita niya sa mga estudyante niya yung effects sa mga bata. Even us 'no, sa sarili Ako kahit namin sa 'yan ni sarili ko, Russell, may 'di ba? kuwentuhan kami nung meron akong kaklaseng ano, kaklase ko seminary 'no, nung kita kami sa Mindanao. Doktor na siya ngayon, shoutout, ewan ko kung nakikinig yun, si Doc Arvin Abadies. Nagkukuwentuhan kami, sabi ko, "Doc, alam mo ba yung mula na-discover ko yung AI, minsan yung mga minute minute, 'no, yung mga minsan basic na gawain like memo, tapos admin lang yung nature nung memo, hindi naman policy. Nasanay na ako na dun ko na lang kukunin, to the point na feeling ko tuloy ang bobo ko na." Tas 'di ba ngayon Parang mahirap ng ay gumawa 'no, ng ang ikaw hirap lang. na ulit mag-generate on your own. Thankfully itong na-correct ng konti at, hopefully ito tuloy-tuloy nga sinasanay ko yung sarili ko ulit. Mahirap bumawi, pero ito buti nga dahil magte-training ako ng paralegal sa UP. So yung case digests parang I'm challenging myself na hindi mag-rely sa AI. So I'm writing the paragraphs and the essays myself. It helps, medyo bumabalik yung yung skill 'no, tsaka yung tiyaga to think. Sa tingin ko yung sa magiging help lang ng AI siguro nung college tayo, hindi na ako mara-writer's block, nung Actually, oo. kasi na-writer's block ako nun, nung ginawa ko yung thesis ko kay Levinas, nung undergrad yun. Pero yun, I mean, that's just my point na, ah, at some point we will be experiencing this phenomena either tayo gamitin natin or ma-experience natin dahil ginamit ng iba towards sa atin. Kaya kailangan natin mas maging mapanuri, mapagmatyag, and Exactly. maging sangkot, maging involved. Kasi hindi puwedeng passive ka especially with this AI. Lalamunin ka ng fake news, lalamunin ka ng misinformation. Yeah, yeah. Kaya, I encourage you rin, we encourage you, kung meron kayong comments, meron kayong ideas, o baka may sarili kayong ano, meron kayong decalogue kumbaga ano, 10 commandments for ethical AI use. Ano tayo, usap tayo. Lagay niyo diyan sa comments 'no, meron tayo puwede kayong mag-comment sa Spotify actually. Puwede kayong mag-comment sa website natin sa tamangusapanpod.com 'no. O kaya kung gusto ninyong ano ulit tayo ng isa pang episode. So, email nyo kami kung gusto niyo mag-guest 'no, huwag kayong mangamba. Ano naman 'to, konti lang naman tayo dito, so huwag kayong mahiya. So, let's generate a conversation around this. Kasi tama si Russell, whether we like it or not, we are now in an AI age. Whether it's a bubble or not, we don't know yet, pero it is better to be equipped 'no, kasi it can bring about flourishing in the society or our demise as human beings 'no, our end. Kasi nga nakikita na natin, 'di ba? Kung nahihirapan na nga tayo ulit magsulat, nahihirapan na tayo ulit mag-isip, saglit pa lang tayo gumagamit 'no. Mahina pa ang gamit natin compared mo sa mas batang mga generations 'no. So, how much more, Totoo. um, na ang daming mga movies nung early 2000s 'no. Na yung mga dystopian futures, 'di ba? May ibang mga Futuristic, comedies, may ibang mga sci-fi na nagwa-war na dito, 'no?
You have Her, yung tandaan mo yung ano, yung Her na movie Oo, for ano movie example. yun? May isa pang movie na yung parang, nagising siya tapos sa mundo siya yung pinakamatalino kasi lahat na ng tao ano, bobo na lahat ng tao. Nakalimutan yung title nung pelikula na yun. Maganda rin yung pelikula na yun. So, minsan naano na natin sa art, kasi movie is an art, ang dami na nating warning sa sarili natin. Are we heeding our warnings 'no? So anyways, yan ang ating ano ngayon, usapang AI. And please, please, let's generate a conversation, no? Let's start this conversation because we need to start this conversation. So kung nandito pa kayo, maraming salamat again sa pagsama sa amin. Remember that we are available sa Spotify, sa Apple Podcast, sa YouTube, sa Amazon Music, sa tamangusapanpod.com. Please share it. At kung pwede ninyong i-rate kami. Rate, R-A-T-E, kasi baka iba yung rinig ninyo minsan audio lang 'to, eh, kaya baka iba yung rinig ninyo. I-rate kami yung ano, it will help us 'no. So, kita-kits tayo sa susunod nating usapan. Ayun, thank you very much and sana kahit papaano yung mga tamang usapan natin, bukod sa rants namin sa experiences, can initiate a genuine dialogue or conversations among circles sa ating society. So ayun, ito po si Russell Ito naman po si Lennon, at ito ang inyong tamang usapan. usapang may tama. Bye-bye. Yun! Yan. So, di pa naman kami papapalitan ng AI. Hindi pa, kasi wala pang papalit sa atin. Kasi mas maraming makikinig.